Gospel Reflection ngayong October 27, 2024. So, ano yung gospel ngayon? Ito yung matagal na nating nakikita na may isang bulag, no, na talaga nakipagsiksikan sa mga tao. Alam niyo naman ng mga panahon ni Lord, di ba? Pagka medyo bulag ka at merong kagaya ni Lord, talagang hahawiin ka dahil gusto nila sila lang ang mapaglingkuran o maserbisyuhan ng ating Panginoon. No? Nakipagsiksikan siya sa mga tao. Sinabi niya na pagalingin anak ni Jesus, anak ni David, Guro, pagalingin niyo po ako. Yun. Pinagaling siya ni Lord. Ano sinabi ni Lord? Na, sige, humayo ka. Magaling ka na dahil sa inyong pananampalataya. Well, doon ako magsisimula. Okay? Doon ako magsisimula. Unang-unang punto. Marami sa atin ang nagdadasal. Marami sa atin ang nagro-rosaryo, which is the most powerful prayer. It can even go against the devil. Kaya nga sa exorcism, ginagamit yung rosary, di ba? Yung Holy Cross at saka yung rosary. Marami sa atin nagro-rosaryo. Marami sa atin na nagdadasal. Pero hindi natin na-invite yung positivity and faith na nakukuha sa pagdarasal ng mga bagay na yan. Marami sa atin na nagsisimba at tumatanggap ng spiritual nourishment by communion. Di ba? Kaya kung tayo ay spiritually nourished, dapat ang faith natin malakas. Pero hindi nakikita yung faith paglabas natin ng simbahan. Nandun yung hindi man lang natin, wala man lang tayong makitang maganda sa ating mga problema. No? Hindi natin magawang tumawa. Di ba? Yun yung, alam mo, yun nga yung magandang nakita ko dahil after so many years, nakita kami ng papa ko. Then, one of the things my father said, tawanan mo na lang yung problema mo, bakit papatalo ka sa problema? That's the thing. Araw-araw na ginawa ng Diyos, wala ka bang nakikitang mabuti? Na uupo ka na lang yan sa loob ng iyong bahay, manonood ka ng TV, na yung mga palabas sa TV may makukuha kang lesson, pero wala ka nakukuha. Di ba? Sinabi nga ni Father Joel Gatos yan, naiinggit tayo, tayo ay galit, tayo ay sakim o ganit. Unahin ko na yung inggit. No? Kasi pag may nakikita tayo sa ibang tao, buti pa yung ibang tao, buti pa yung ganyan. Eh, hindi mo makikita yung sarili mong grasya. Diba? Kung tutuusin, kung naiinggit tayo sa ibang tao, may mga tao ring naiinggit sa atin dahil mas worse yung situation nila. Diba? Kung tayo naman galit, bakit hindi natin tignan yung mabuting na idulot sa atin ng tao? Not necessarily material thing, but yung mga non-material thing na ibinigay sa atin ng mga tao, yun ang magmumula ng pagpapatawad. Sa akin, ganun. You know, pwede kong i-reconsider kasi ako, nakapag-isip-isip din. Although maraming pagkakamaling pwedeng gawin yung tao, pero kung meron siyang ginawa sa akin na non-material, kasi yan ang minsan inaano ng mga tao yung material provider. Pinakain ka, lalaki ka ng ganyan, isusumbat pa sa'yo, pero wala man lang sila nakitang, hindi ka man lang bigyan ng moral support. Hindi ka man lang hayaan magdesisyon sa buhay mo, gawin yung gusto mo thinking na alam mo yung ginagawa mo. Minsan kasi kailangan ng tao suportang hindi financial, hindi material, moral, encouragement. Yung hindi nila titingnan yung warning, di ba? Kasi hindi pa nangyayari Di ba?
why not let people stumble and learn from it. Nauuna kasi yung warning, kaya hindi matututo ang tao kasi nauuna yung warning. Let them stumble para makita nila, kasi yung experience na yun ang magtuturo sa kanila na dapat nilang iwasan yung bagay na yun. You don't need to warn, just allow them to experience things. And good thing for me, inalaw ng papa ko yon sa akin. Yeah? Sinasabi mo na, wala kang iniisip kundi pera, kasi utilities, maintain ng bahay, pagkain araw-araw, yun yung iniisip mo. Pero, araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi ka naman nauubusan. Answered prayer ka nga, pero after mo magpasalamat, babalik ka sa dati. Nagre-reset ka dun sa dati mo ugali. And then pag sinagot ka, ang nadidinig mo lang, yung naririnig, yung gusto mo lang madinig, yun lang. Sometimes kasi masyado tayong takam doon sa credit o sa ng ibang tao na naawa sa inyo. Di ba? Kaya ako hindi rin ako nagsasabi sa ibang tao eh. Ayoko maawa kasi sa sarili ko. Yun ang iniiwasan ko, yung self-pity. Kasi when I say na hindi ako gwapo, yun. Second point. Yes, walang ginawang pangit ang Diyos. But people don't have the vision of your goodness. Wala. Maraming tao ang sinasabi lang yun, pero hindi ginagawa. Yun yung sinasabi nila. Walang ginawang pangit ang Diyos. So bakit hindi mo patunayan ngayon? Bakit hindi mo patunayan ngayon o bakit hindi mo patunayan ngayon? Why do beautiful faces are in starting roles? Bakit yung mga hindi kagwapuhan, yun yung supporting cast? Di ba? Yung mga hindi kagandahan ng itsura, laughing stock. Pero kung hindi mo kamukha si Paulo Abilino at saka si Sam Milby, hindi ka bida. Di ba? Ginagawa kang katatawanan. Di ba? Hindi ka si Aga Mulak, hindi ka bida. Supporting ka lang sa kanila. So yung mga ganun. Hindi ka si Coco Martin o si Tanggol. Supporting ka lang. Di ba? Ibig ko sabihin, dapat kung ano yung binibigay mo dun sa mga gwapong lalaki, yun din dapat yung binibigay mong work sa mga hindi kagwapuhan. Without any criteria. Kung talagang hindi kayo tumitingin sa itsura. Yun. Kasi, pangatlong point, yung pagiging ganid. Gusto natin, we are after sympathy, we are after rewards, we are after appreciation. Kung ganyan, yun, ang ganid, ang pagiging ganid o gahaman o greedy, hindi lang naman sa material na bagay. We are looking for satisfaction sometimes, appreciation sometimes. Walang mangyayari sa atin pag lagi tayong ganyan. Hindi natin ma-appreciate ang buhay kung tayo ay lagi naghahabol ng ganyan. Yung hindi ka pa magpasalamat. Sometimes people would not even say thank you. Pero ang importante ron, ginawa mo pa rin kung ano yung dapat. Kasi minsan, naghahabol tayo ng appreciation. Pag hindi tayo appreciated, masama na loob natin. Ako hindi. Magpasalamat kayo, hindi. Basta ginawa ko yung dapat kong gawin, masaya na ako dun. Because may nakakaalam naman ang ginagawa ko. At hindi ako magbabait-baitan dito na mabait akong tao. Hindi ako sinungaling. At magiging honest at magiging prangka ako na hindi ako yung pinakamabait na tao. Hindi ako magpe-pretend
loyal ako sa pamilya ko, mabait akong anak, hindi ako magsasabi ng ganun. Dahil hindi ako yun. Kaya kong aminin yun kasi yun ang totoo. Kasi may mga tao na most people, ayaw nilang nakabalandra yung pagkakamali nila. Yun yung vision na sinasabi ni Father Joel Gatos. Yun yung panghuli. Yung vision na makita mo yung pagkakamali mo, yung flaws mo sa sarili. Kasi kagaya nung bulag doon sa gospel, kahit hindi niya nakikita si Lord, by merely having a vision, yung hindi mo nakikita physically, makikita mo yung mga hindi nakikita ng physical na mata o yung physical eyesight. So, yun lang po.